Huwag natin patagalin na si Ma'am Dana Sandoval. Nasa linya po natin ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Mamaya, babalikan natin itong kwento ni Andres Bonifacio. Bigyan muna natin ng daan si Ma'am Dana. Ma'am Dana, good afternoon. Salamat sa pagtanggap ng Hello. aming tawag. Hello, magandang hapon po sir. Magandang hapon din po sa mga tumatangkilik ng inyong programa. Opo. Ma'am Dana, kamusta po ang operation ngayon ng Bureau of Immigration in terms doon po sa ating mga foreigners? Well, yung atin pong airport, particularly yung mga operations po natin sa airport, nananatiling smooth sailing naman po. Wala po tayo nakikitang mga major issues or incidents po. And hopefully, magtuloy-tuloy po itong ganito, lalo po ngayong papalapit na Disyembre kasi alam po natin na talagang papalo yung bilang po ng mga biyahero. Come second or third week of December, talagang alam natin na yan ang pinakabuhos ng bilang ng mga bumabiyahe. So hopefully po wala pong maging aberya at maging smooth sailing po yung ating operations. So mukhang nakikita naman namin dito sa airport, mabilis. Mabilis yung pagproseso ng ating mga pasahero, arrival or departure. Napansin lamang namin dito, Ma'am Dana, sa inilalabas ninyo mga press releases ay karamihan dito mga sex offender. Ano po bang nito? Bakit sunod-sunod itong mga sex offender ang ating nahuhuli dyan sa airport? Yes, alam mo Sir Ariel, napansin din namin to and medyo nakakabahala talaga yung trend na to. Kasi parang ang lumalabas po after the pandemic, ay ito na po ang mga sex offender na nung pandemic ay online lamang sila ng nagdadala ng kaguluhan. Ngayon po mukhang gusto na nilang isakatuparan yung kanila pong mga online na mga pinagdagagawa. That's why they are attempting to enter the country. And for the year po, I think mahigit 140 na yung sex offenders na na-intercept natin. Sobrang dami nun. Ako mismo nababahala ako kasi nung tayo po ay nasa paliparan, ang na-encounter natin na sex offenders sa isang buwan, usually isa, dalawa, in a month. But ngayon po, for us to reach that number, that high number, it means that ito pong mga undesirable aliens na ito ay siguro nung pandemic, 'di ba, alam po natin na tumaas po yung bilang ng online exploitation. So it's worrying po that they want to take it now on sa totoong buhay, sa puntahan po ang kanilang mga biktima. Opo. Ma'am, ito'y karamihan mga American, ano? Meron ba tayong ibang mga nationality na nahuhuli din ng mga sex offender? Meron po tayong mga iba, although karamihan po niyan ay mga Amerikano dahil maigting po yung koordinasyon natin sa US government because sila po kasi yung isa sa mga bansa na may solid na registry for sex offenders. So anyone po na na-convict ng kaso related to sexual crimes ay inilalagay po sa kanilang mga sex registry list, sex offenders registry list ng bawat estado, bawat state po ng United States. There are also other nationalities po kagaya ng may mga na-encounter po tayong Australian and other nationalities po na na-encounter natin. Not just Americans, but majority po of the sex offenders that we have intercepted are American. Opo. Itong ang higit ng Amerika, pero may mga kaso ng sex offender itong kanilang citizen ay parang pinapayagan pa nila. Sige, gumastos kayo, umalis kayo, pero pababalikin naman kayo rito. Parang ganun ang nangyayari, ma'am, di ba? I guess po, but sa atin naman po, we appreciate the information kasi sa kanila po, in their laws, kapag na-serve na po nung tao yung kanyang sentensya, they are free to go pero kinakailangan po ay nakamonitor ang kanilang mga gawain. Meron po actually mga public yung websites nila kung saan po makikita kung saan nakatira, even yung kotse na dinadrive nila, yung exact address po nila for monitoring ng law enforcement nila. And
ng mga residente din nung kanilang state. Sa atin naman po,